So for the second time na pag-akit namin sa Padre Pio, sa hindi inaasahan, ito ang bumugad sa amin. Welcome back, Baka Motorspons. So yun, tagal-tagal din tayo hindi nakapag-upload ng video. Sa pagkakataon na to ay tayo mag-upload for this video. Samahan ninyo ako sa biyahe paakyat patungong Padre Pio Shrine. So tara mga Motorspons, samahan ninyo ako, kasama ko ang aking officially OBR, ang aking beloved wife. So tara, samahan ninyo ako mga Motorspons. So yun mga Motorspons, this time nasa Malanday tayo. Papasok na tayo ng MacArthur Highway papuntang May Kawayan, Bulacan. A few moments later. So yun, first gas up namin mga Motorspons. So after nito, dire-diretso na tayo paakyat doon sa Padre Pio Shrine. So mga ilang kilometro lang naman yan. So kaya na yung isang gas up. Balikan na yan patungong Valenzuela to Bulacan, Bulacan to Valenzuela. So tara, tuloy natin ang biyahe mga Motorspons. So yun mga Motorspons, medyo napahinto tayo rito kasi dalawa kasi hindi tuturo ng daan ni Google Map sa mapa na to. So ito yun. So pag kumana ka dyan mga Motorspons, yan yung daan sa inyo tuturo ng Google Map na 1 hour and 43 minutes. Actually, tatlong option na binibigay sa atin ni Google Map. Isang 1 hour and 47 minutes, saka isang 1 hour and 43 minutes, at saka isang 1 hour 41 minutes. So mas pinili ko yung 1 hour and 41 minutes. So ito yung daan na yung bypass na papuntang Philippine Arena. So madadaanan natin to pag papunta tayo ng Padre Pio Shrine. Motorspons, pangalawang akit namin dito sa Padre Pio. Hindi namin alam na every Monday sarado pala siya. So unang punta namin dito, pandemic, papasok pa lang ang pandemic, so sarado na, so hindi na nagpapakit. Ngayon bumalik kami rito Monday, hindi namin in-expect na every Monday sarado pala. So
okay daw. Baka sadyang ayaw kami kakatin ni Padre Pio. Okay no, enjoy naman. Ando sa taas yung shrine niya. Mga kamotospons, yung pinuntahan natin kanina na may replica ni Padre Pio, yun yung mini kapilya ng Padre Pio Shrine. So yung pinaka shrine talaga is ito yung aakyatin natin sa taas na matarik talaga. So dahilan bakit hindi pinapakit yung mga motor is dahil masyadong matarik yung daan. So delikado talaga, lalo na sa mga baguhan na nagmumotor. So nagsabi nung parking attendant na nakausap namin kanina, marami raw na kasing nadisgrasya ang mga turistang umakyat dito. So kaya pinagbawal na ng management ng Padre Pio. So yun ang dahilan bakit hindi pinapakit ng mga motorista paket dun sa taas, sa mismo malapit sa Padre Pio Shrine. So tara, akyatin na lang natin, lakarin na lang natin paket. Pero kahit sarado siya, pwede naman daw pasyalan dun sa labas ng perimeter ng Padre Pio Shrine. So talagang Monday sarado talaga sila. Tuesday to Sunday open sila. So hindi namin alam na every Monday pala sasarado sila. So ayos lang, nandito na kami, enjoy na lang natin anong meron, kung nakikita natin ng mata. Ayan, kamotospons, ito yung likod na simbahan ng kay Padre Pio Shrine. So may mga kabayan pa si rito mga sa likod, kaya mayroong daan paakit patungo sa likod. Kakaingan ang taas sa inakit namin, overlooking ng buong Bulacan, ng San Jose del Monte, Bulacan. So yun mga kamotospons, doon tayo natatapos ang ating biyahe na Padre Pio Shrine. At medyo kahit hindi maganda yung kinanatnan ng biyahe na to, although na-enjoy naman natin yung mga magagandang tanawin mismo doon sa lugar ng Padre Pio Shrine. Although hindi tayo nakaakyat mismo roon sa mismo na Padre Pio Shrine, na-enjoy naman natin yung mga tanawin sa paligid nun. So next time at tayo'y babiyahe ulit pabalik dito, at tayo'y babiyahe at magra-rides na bukas ang Padre Pio Shrine. So see you next time mga kamotospons. So bye for now, and please don't forget to subscribe and click the button and palike na rin mga kamotospons.